Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang mga makabuluhang development sa Philippine Defense Modernization at Local Military Affairs. Sa video natin ngayon, tututukan natin ang isang mahalagang hakbang ng Philippine Army, ang nalalapit na pagdating ng kanilang sariling Bell 412 EPX helicopters. Isa ito sa mga pinaka-inaabangan na asset para sa pagpapalakas ng Hiraya Air Regiment, ang bagong buo at lumalawak na aviation unit ng Philippine Army. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman nating lahat na traditionally, ang Philippine Army ay nakafocus sa land-based operations. Pero sa paglipas ng panahon, at dahil na rin sa evolving threats and operational needs, napagtanto ng Army leadership na kailangan na nilang magkaroon ng sariling air capability, hindi lang para sa combat support kundi para na rin sa disaster response, logistics, at medical evacuation. Dito pumasok ang konsepto ng Hiraya Air Regiment. Isa itong unit na dinisenyo upang bumuo ng indigenous air assets ng Army. Unti-unti na itong binubuo, at bahagi ng plano ay ang pag-acquire ng helicopters tulad ng Bell 412 EPX para simulan ang core capabilities nila. Ang Bell 412 EPX ay isang modernong twin-engine utility helicopter na bunga ng collaboration ng Bell Helicopters at Subaru Corporation. Ito ay isang improved version ng Bell 412 series, na matagal nang ginagamit ng iba't ibang militar sa buong mundo, kabilang na ang Philippine Air Force. Ang EPX variant ay may mas malakas na transmission system, mas mahabang range, at improved performance sa high-altitude operations. Kaya't ideal ito para sa mga mission na kinakailangan ng tuloy-tuloy na flight time at reliability, gaya ng medevac o combat resupply. Sa ngayon, ang main focus ng Philippine Army sa bagong helicopter ay para sa aeromedical evacuation o medevac. Sa mga conflict areas at kahit sa mga disaster zones, napakahalaga ng mabilisang pag-evacuate ng mga sugatan. Kadalasan, umaasa pa ang Army sa assets ng Philippine Air Force para sa ganitong missions. Pero kapag operational na ang sariling helicopter ng Army, mas magiging flexible sila at mas makaka-respond agad sa anumang emergency, whether galing sa bakbakan o natural disaster. Hindi lang ito tungkol sa combat. Ito rin ay bahagi ng Humanitarian Assistance and Disaster Response HADR, capability na priority ngayon ng AFP. Ayon sa pinakahuling procurement monitoring report ng Department of National Defense para sa first half ng 2025, tuloy-tuloy pa rin ang plano ng Philippine Army para sa pagkuha ng isang Bell 412 EPX helicopter. Ang proyekto ay may approved budget na 1.003 billion pesos at isasagawa ito sa pamamagitan ng government-to-government, G2G, deal kasama ang Canada. Ito ay isang mas mabilis at transparent na procurement method na ginagamit ngayon para maiwasan ang delay at technical issues. May koneksyon din ang deal na ito sa patuloy na paglalim ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Kung matatandaan natin, may umiiral na Status of Visiting Forces Agreement, SOVFA, sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi man kasing visible ng ibang defense allies gaya ng US o Japan, tahimik pero consistent ang support ng Canada sa mga modernization efforts ng AFP. At mukhang itong Bell 412 EPX acquisition ay isang form ng diplomatic balancing, kung saan sinusubukang i-diversify ng Pilipinas ang mga pinanggagalingan ng military equipment nito, hindi lang nakaasa sa iisang bansa. Isa rin itong paraan para ipakita sa international community na seryoso ang Pilipinas sa defense build-up, at bukas tayo sa partnership sa mga bansang may shared values and commitment to regional peace and security. Ngayong may pondo at may plano, hindi malayong masundan pa ito ng karagdagang helicopters sa hinaharap. Isa lang ito sa mga unang hakbang ng Philippine Army para i-expand ang kanilang air mobility. Kapag napatunayan na ng Army na effective ang integration ng Bell 412 EPX sa kanilang operations, malaki ang posibilidad na mag-request pa sila ng additional units. Hindi lang medevac, maaaring i-assign ang mga ito sa troop insertion, supply drops, aerial surveillance, at kahit light combat support missions. At syempre, habang lumalaki ang Hiraya Air Regiment,
mangangailangan din sila ng sariling training facilities, ground crew, maintenance capabilities, at logistics support infrastructure. Ito ay long-term transformation, at hindi overnight. Pero ang mahalaga ay nagsimula na ito. Sa broader context, ang pagpasok ng sariling helicopter assets ng Philippine Army ay bahagi ng mas malawak na modernization goals ng buong AFP. Hindi lang ito tungkol sa kagamitan, ito ay tungkol sa kakayahang makasabay sa pangangailangan ng panahon. Sa mundo ngayon na mabilis ang pagbabago ng threat environment, mahalagang may sariling capability ang bawat service branch. Hindi pwedeng laging nakaasa sa isa't isa, dapat complementary at may redundancy. Ang Bell 412EPX ay hindi lang isang helicopter. Isa itong simbolo ng pag-angat ng Philippine Army bilang isang modernong puwersa na may multi-domain capability, land, air, at future joint operations. At bilang mga mamamayan, dapat natin itong suportahan. Dahil ang tunay na lakas ng bansa ay hindi lang nasusukat sa dami ng sundalo, kundi sa kahandaan nilang tumugon sa anumang hamon gamit ang tamang kagamitan at tamang training. Isa rin sa mga positibong epekto ng proyektong ito ay ang oportunidad para sa local aerospace and aviation sector. Sa pamamagitan ng pag-integrate ng Bell 412EPX, posible ring makipag-collaborate ang Philippine Army sa mga local maintenance providers, training centers, at aviation schools para sa support services. May mga plano rin na gamitin ang Army Aviation Regiment Training Center bilang pangunahing hub para sa pilot training, crew familiarization, at even simulator-based instruction para sa Bell 412EPX. Magbibigay ito ng oportunidad hindi lamang sa active personnel, kundi pati sa mga reservists at bagong graduates ng ROTC at military aviation program. Bukod pa rito, ang pagkaroon ng sariling air assets ng Army ay magpapadali sa inter-branch coordination ng AFP. Sa mga panahon ng krisis, kagaya ng mga malawakang kalamidad, mas mabilis na madedeploy ang tulong mula sa Army nang hindi kailangang maghintay ng availability mula sa Air Force. Sa ganitong paraan, tataas ang operational tempo at responsiveness ng buong armed forces. Sa simpleng salita, mas maraming helicopters sa iba't ibang sangay ng militar, mas mabilis, mas episyente, at mas flexible ang ating national defense at emergency response system. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang updates tungkol sa Philippine Defense at military modernization. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating usapan dito lang sa channel kung saan ang lakas ng bayan ay nasa kaalaman ng mamamayan.